Na-confine po dahil sa dahil sa stress, dahil po sa mga nangyayari sa paligid, dadalang tao kaya siguro yung pinagdadaanan niya is hindi niya nakinaya kaya ay nasugod siya sa ospital. Si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap, welcome back sa aking YouTube channel, this is Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like and updated sa ating mga bago-upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pag-suportahan din po ang mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na lahat mahihirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayon nga mga kalingap ay ating bibigyan ng reaction video itong mga kalingap na balitaan po natin na kung saan po si Kalingap Dan, na alam naman po natin mga kalingap, dumaan po sa matinding pagsubok at ngayon po mga kalingap ay pinapagpatuloy pa rin po ang pagtulong sa mga nangangailangan, lalo sa kanyang mga beneficiary sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. At nito nga mga kalingap, nakaraang araw ay nabalitaan po natin na si Kalingap Dan ay napasugod po pala mga kalingap sa isang ospital dahil po sa depression po mga kalingap ng isang buntis na naglagay sa nakakatakot na sitwasyon dahil po sa mga pinagdadaanan, mga naririnig sa paligid at mga nangyayari ngayon sa buhay nila. Na talaga naman mga kalingap, kinabahala din ni Kalingap Dan. So ano pang hintayin natin mga kalingap, tara panoorin na po natin, bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2. Ngayon po, dito tayo sa ospital para magbantay at bumisita na rin dahil na-confine po dahil sa dahil sa stress, dahil po sa mga nangyayari sa paligid. So hindi yata kinaya yung mga nakikita o yung mga nasa paligid niya ay syempre magdadalang tao kaya siguro yung pinagdadaanan niya is hindi niya nakinaya kaya ay nasugod siya sa ospital at hindi natin alam kung kamusta na ang kanyang kalagayan. Basta alam naman natin na malalagpasan niya rin to at magiging okay din ang lahat. Masama rin si Ate Rhea. Padala tayong prutas para lumakas at si Ryan. Kuya Rex. Ay, hello po. So, tara po, bisitahin natin. Ang masasabi mo Ate Rhea na dahil sa sobrang stress, kasi syempre hindi niya rin alam kung anong gagawin niya, di ba? Tapos ngayon nasugod siya sa ospital. Anong tingin mo ang dahilan bakit kaya? Siguro na din, nagdamdam. Kasi masyadong dinamdam, no? At saka siyempre, yung dulot ng problema sa kanya, iniisip na siguro. Mabigat sa niya. Kaya ano gawin? Delikado rin to para sa pagbubuntis niya, no? Medyo talagang masailan pa naman. Masailan at alarming din, kaya ayun, tara, puntahan natin. Tara po. Dito na po tayo sa loob at hanapin na natin ang kwarto. Ayan, ito na po ang room. Makikita na natin kung ano niya, kalagayan. So ito, si Princess po. Si Princess po ang ating dinalaw dito. Hey Princess. Sabi na oxygen si Princess. So, nahirapan ka huminga? Nay, hello po. Parang di natin masyadong makakausap si Princess kasi hirap ka ba magsalita? Sige. Sige, ka na lang. Ka na lang, relax ka lang dyan. Okay lang mag-vlog? Okay lang. So, si nanay na lang tanongin natin, Nay. Kailan pa po kayo nandito? Isang araw pa. Isang araw pa? At ano po ang nangyari kay Princess? Ba't sinugod sa ospital? Mataas pa ang lagnat po. Nilagnat? Ba't siya nilagnat, Nay?
May ano ba siya? May ano ba ginagawa niya, Nay? Wala naman po. Bigla na lang pong nilagnat. Ah. Kamusta naman ang pagbubuntis niya, Nay? Kamusta naman yung ano? Okay naman daw po. Nagpa-check up na po ba siya? Kamusta yung baby po? Paano sa... Okay naman po. Normal naman. Hindi ba ngayon, hindi ba naapektuhan yung bata sa kalagayan ni Princess, Nay? Hindi naman po. Malakas. Malakas. Malakas po yung baby. Pero si Princess, nanghihina. Nanghihina po. May gamot po siya or may vitamins na pong ininom? Meron. Sabi. Ito si ate, oh. Ate, hello. Nandito ka rin nung simula nung dinala si Princess? Hindi po, kanina umaga lang po. Kasi si mama po yung nagbantay ka gabi. Tapos ako po yung ulo. Ikaw magbabantay ngayon. Uwi ka, Nay. Uwi ka po. So, ano nangyari kay Princess? Kasi po, nung after po nung umuwi siya nung galing sa fiesta, nung kinagabihan na po, para po masama na po yung pakiramdam niya. Tapos kinabukasan po, lagnat na po siya. Tapos nung ilang araw po, pinasuog naman po siya 2 beses. Tapos hindi na po talaga kaya dinala na po siya. Anong nahirapan siya huminga? Opo. Tsaka po may UTI, may sa UTI. Meron din, kinabahan ka ba? Opo, may Natakot ka ba sa... Siyempre, di ba may dinadala si Princess? yun na nga po, baka po kasi maapektuhan na nasa tiyan. So, ikaw muna pumalit ngayon, na. Ikaw muna kakausapin namin. Kasi si Princess, kaya mo magsalita. Mas lalong humina ang boses ni Princess. Sige na, relax ka lang. Meron tayo. May dala kaming prutas na yun. Para sa'yo, Princess, para lumakas ka. Oh, kumakain ka ba ng mga prutas ngayon? May mga binigay sa'yo mga mga pagkain. So, ayan, papaya. Tapos, tinapay na yun. May palaman na yan para na may kainin kayo dito. Ayan mga kalingap, so una po sa lahat mga kalingap, gusto ko pong sabihin na nawa po mga kalingap ay matuto po tayo magpatawad kung meron man pong hindi nagawang nagustuhan po ninyo o nakasakit man po ng inyong damdamin, naka-disappoint po sa inyo si Kalingap Dan. Sana po ay mapatawad po ninyo mga kalingap. At sana po yung mga nagbabash, yung mga gumagawa ng content against kay Kalingap Dan, sana po tigilan na po. Para po mga kalingap, matigil na rin po yung pag-spread ng hate. At huwag po ating kalimutan mga kalingap, na napakarami rin po mga kalingap na tulungan ni Kalingap Dan. Lalo nakita natin po yung sitwasyon kanina na kahit po may pinagdadaanan po si Kalingap Dan, hindi po siya tumitigil sa pagtulong sa kanyang mga beneficiaries, kahit yung buntis na sinugod sa ospital na beneficiary ni Kalingap Dan, na dahil nga sa depression, dahil nga sa nangyayari sa paligid, ay muntik nang maglagay sa alanganin sa buhay ng baby, pati na rin sa buhay ng nanay. Kaya sana po mga kalingap, maging okay na po ang lahat. Sana po spread love na lang po, spread forgiveness. Huwag na po tayong mag-spread ng hate. Sana po ay maging okay na po ang lahat. Magpatawad po tayo para po yung kalooban po natin ay mas magaan, mas masarap pong mabuhay at gumising sa araw-araw na wala po tayong kinikim-kim na sama ng loob o galit sa ating mga dibdib. So, yun lamang po mga kalingap, at sana po ay suportahan pa rin po natin si Kalingap Dan sa kanyang mga ginagawang pagtulong. So, yun lamang po at maraming po salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.